Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo papaano gumawa ng tokwa. Ang ating mga kailangan, kagamitan ay sandok, kutsara, bowl, isang lalagyanan ng pagtitimplahan ng coagulant, tasa, maliit na bowl, ang ating sangkap. Kailangan po natin ng ating gatas ng utaw na kumukulo na. Kailangan natin ng isang tasang tubig, kalahating tasang asin, isang bowl na suka. Ang pamamaraan, ibuhos natin ng isang tasang tubig sa lalagyan. Ihalo ang asin. Haluin ito hanggang tunaw. Pag natunaw na, ito ay dahan-dahan nating ibubuhos sa ating kumukulong gatas ng utaw or soy milk. So, sa pamamagitan ng sandok, ating dahan-dahang ilalagay. Habang nilalagay ang brine solution, dapat tuloy-tuloy hinahalo ang gatas ng utaw. Tikman paminsan-minsan at baka umalat ng ating gatas. Huwag hayaang maalat ang ating gatas ng utaw. Kung takatamtama na ang alat, dahan-dahan naman natin lagyan ng suka para mamuo ito. Haluin habang naglalagay ng suka. Mapapansin na dahan-dahan ang ating gatas ng utaw ay namumuo. Lagyan lamang ng suka hanggang sa mamuo o mag-curd ang ating gatas. Pag namuo na, huwag nang haluin ang gatas at pabayaan ng mamuo. Lakasan ng konti ang apoy. At pag nakitang may bumubula ng kaunti, isara ito. Wag nang haluin pa. Pabayaan mag-settle ang curds at maghanda ng paglalagyan o molde. Ilagay ang salaan. Siguraduhin lapat na lapat ito sa molde na gagamitin. Lagyan ng lalagyan ng whey or soy whey para hindi tumapon sa lamesa ang iyong soy whey. Ating ibubuhos ang tinatawag natin na soy curds. Iangat po ang molde sa pinagsalaan. Alugin ng kaunti para mawala ang sobrang tubig. Ilagay natin ng crosswise. Ilabas ang salaan. I-fold po natin o tupiin natin ang salaang ganyan para masara natin ang tokwa. Lagyan po ito ng pabigat. Pwede po gamitin ang isang tray na katulad ng size na may mga tasa para tamang ang bigat. Ito po ay gawin hanggang sa ang gustong firmness ng tokwa ay ma-achieve ninyo. Pwede lang po hanggang 30 minuto. Sobra po nito ay magkakaroon na po tayong tinatawag na soy cheese. At hindi na po siyang magandang gawing tokwa. Pagkaraan po ng ilang minuto, ating pong bubuksan ang ating hinulma na tokwa.
Mag-ingat po at napakainit nito. Ito na po ang ating buong tokwa. Ngayon pwede na po siyang ilipat sa isang lalagyan kung saan pwedeng hiwain. Pwede na siyang ilagay sa isang tadtaran. Yan na po ang ating finished product na tokwa. Pagkatapos matanggal sa lalagyan ang tokwa, siguraduhin pong ibabad sa tubig kaagad para mag-prevent po ang tinatawag nating fermentation. Hihiwain po natin ang tokwa katulad ng size na katulad sa palengke. Ang procedure po ay maglagay po na isang tadtaran sa ibabaw at baliktarin lamang. Kukunin natin ang tadtaran sa itaas at ito na po ang ating hinulmang tokwa. Pag naghiwa ng tokwa, siguraduhin po natin na ibabad agad sa tubig to prevent fermentation. Napakadali po gumawa ng tokwa at napakamura. Ang 1 kilong soybeans ay 42 pesos. Ito po ay gigilingin natin at lalagyan ng 11 litrong tubig at pakukuluan. Ang ating yield po sa 1 kilo ay hanggang 2 hanggang 2,5 kilo at ang cost po niyan ay 100 bawat kilo. So, napakamura po ng ating tokwa sa totoo lang. Sana matutunan natin lahat na gumawa ng tokwa sa bahay nang hindi na po tayo bumili. Ang tokwa ay halos katumbas, ang isang hiwa po ay katumbas ng 1/8 kilo ng karne. So, napakaliit po nito, ang katumbas na protina ay 1/8 kilo ng karne. Pwede ihain sa isang bata ay kalahati nito sa bawat kain. Kumpleto na po ito at may calcium din. So, nakakailanganin ng bata sa paglaki at pagtibay ng buto.